Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos sa Book of Isaiah, chapter 48, verse 18. Kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang along gumugulong sa dalampasigan. Stay blessed. Kadalasan po ginagamit natin yung pananalitang yan pagka binabati natin ng isang tao. Pero totoo ba sa ating buhay na tayo ay blessed ngayon? Marami sa atin mahirap tanggapin yung ganong katotohanan kasi marami sa atin ang nagkukulang, kinakapos, naghihikahos sa buhay. At yung iba naman, hirap na hirap, laging nag-i-struggle. Lagi na lang silang nagsusumikap na kumita ng pera at parang lagi pa rin kinukulang o kinakapos sa buhay. Alam niyo po, sa totoo lang po, walang problema sa Diyos. Gusto ng Diyos na tayo po ay bless. Kaya lang po, kadalasan nasa atin po yung pagkukulang. Unang-unang katotohanan na dapat niyo pong matuklasan ay kalooban ng Diyos na tayo'y mag-overflow. Naalala niyo sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 4 verse 14, "But whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life." So, ibig sabihin, kalooban pala ng Diyos na tayo po ay mag-overflow. Sa aklat po rin ng Isaiah, sa chapter 58 verse 11, dapat po ang description ng mga Kristiyano ay para tayong well-watered garden. Alam niyo po, minsan, aminin na natin, hindi yun yung nangyayari sa ating buhay. Katulad ko noon, lagi kong kinakanta sa church yung biyaya mo'y sapat sa aking pangangailangan. Pero sa totoo lang po, lagi akong nagkukulang. So, kailangan po talaga i-desire natin na tayo'y mag-overflow. Katulad nung prayer ni Jabez, na mababasa natin sa 1 Chronicles chapter 4 verse 10, dinesire niya na enlarge ng Lord yung kanyang territory para mag-overflow siya, para hindi na siya magbigay ng problema sa ibang tao. Hiningi niya na i-bless siya ng Lord. Ganon din po tayo. Nasain natin, i-desire natin na maganap yung sinasabi sa Philippians chapter 4 verse 19 na sapat ang Diyos sa ating pangangailangan. He will supply all our needs. Pero may pangalawa pang katotohanan na dapat nating madiskubre. Yung pong obedience. Kasi mababasa niyo po sa Deuteronomy chapter 30 verses 19 to 20. Ito po ang mahalagang katotohanan na dapat nating matutunan. Ang sabi rito, "I have set before you life and death, blessing and curses. Now choose life so that you and your children may live, and that you may love the Lord your God, listen to His voice, and hold fast to Him." So, eto ang sikreto mga kapatid. Obedience. Kung gusto nating tuloy-tuloy yung daloy ng pagpapala sa ating buhay. Unang-una, piliin natin talaga na sumunod sa Lord. Kasi ang nakasalalay dyan, life and death, blessing and curses. Kita niyo po yung dalawang direction na pwedeng patunguhan ng ating buhay. Kaya piliin natin yung obedience, yung pagsunod, matatagpuan natin yung life and blessing. Sa pagsuway po, nandoon yung curses. Ngayon, kung mapapansin nyo, napakahalaga po ng pakikinig. We must listen to the Lord. Yun ang sinasabi ng Isaiah 48 verse 18 kanina. Kasi sabi rin sa Isaiah 58 verse 11, "The Lord will guide you always. He will satisfy your needs. He will strengthen your frame, and you will be like a well-watered garden, like spring whose waters never fail." Ganon dapat ang maging kalagayan ng ating buhay. Yung hindi tayo nagkukulang. Lagi tayong malusog, malakas. At katulad tayo ng isang well-watered garden. Nag-uumapaw, sagana, nag-overflow. At ang tao po na obedient kay Lord, faithful po yan. Mahal niya si Lord. Tapat siya
kay Lord sa lahat ng pagkakataon. Kung tapat ka kay Lord, ang sabi ng Biblia sa Proverbs chapter 28 verse 20, a faithful man will be richly blessed. So malinaw po, yung faithful kay Lord, yung faithful sa kanyang kapwa, i-bless yan ng Lord abundantly. Kaya nasa atin po kadalasan yung pagkukulang. Ano po? Ang Lord gusto tayong mag-umapaw. Gusto ng Lord lagi tayong bless. Kaya lang po, kailangan po matutunan natin yung pong pagsunod. Tunay na pagsunod at pagmamahal sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. Muli, alam namin na tinuruan mo kami. At salamat. Pwede pala namin piliin ang blessing sa buhay na ito sa pamamagitan po ng pagsunod. Turuan mo kami, Panginoon, na makinig sa iyo, maging tapat at mahalin ka namin ng lubos. Salamat, Panginoon. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.